natin. Ito ay sarili kong subject matter Ilaw, mag-isip mo. Ilaw. Isip ko. Ay, nagdalay. Madilim mong... Problema ay just in 100 bakit ito ang nakakulma dito na lang tayo rin. Ito yung mga isyo na malapit sa tao. Ilaw. Ilaw, ilaw. Ilang hirapan Ilaw. sa puso ko. Ito po, I would like Maganda na yung to, kanina eh. Ayaw lang? I don't want to criticize anybody. But you know, however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng it's a problem, it will take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, yung solusyon ay Mike! Mike! Ilaw! Ilaw! Tapos yung candle yan. Pwede naman pala eh. Chandelier, alam natin yung issue. Meron natin pag-usapan dyan kasi lumalalim ang gabi. Alam ko kanina pa rin. Masa dito, ang gusto ata ang plataforma na sasabihin kalabutang patulong sila. Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino. Hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o ano, whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Huwag na natin yung graft and corruption. Nandiyan yan eh. Maski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve
is really itong presyo or the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but you know, sad to say, the Philippines is agricultural base ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, palagay na natin, hirap tayo maghapon. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and keep on, you know, promising people for so many things. Pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Ayaw ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapag-pasyal ka, paski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Ito, pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. It's easier for you to find employment or jobs now than before. The government. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahapon. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen, ngayon,
Kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, well, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang utang nila. Alam mo kung ako ang durugista, may gano'n ako. Bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa Hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectation. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. May ibig sabihin niya kung sabihin, wala yung dito Duterte, mahina kasi gano'n. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. At tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede natin gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para maski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Ito ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now
But if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Pinitignan ko siya kung paano niya iyakapin yung mga babae, paano niya. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya. Parang durog talaga ang babae sa yakap at pagmamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa... Alam mo, isang tao, importante talaga ito. Importante ito. Maski kami, alam namin, maski yun nakakilala sa akin personal, importante ang tao na may prinsipyo. At isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of what he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin niya, pag nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Itong apa ka lagi, boy? Si Pastor. Gusto maghanap ka ng tao na kandidato kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi kami, Pastor, ang sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, wala nang alam, apostoles yawa. Dito tayo sa politika ito eh. So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong taon ito, sunod na sinasabi ko, humahanga talaga sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado eh. Kapag nagsalita ito, hindi ko naman kilala ito, but the constant exposure sa TV, parang natauhan ako, magaling ito ah. Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, talagang is one of the upright na tao na bira mong
makita na gano'n. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga gago eh. Haluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilip ako sa kanya. Marcoleta. Ito yun, sir. Hindi kita bilang, alam niya, hindi niya. Nung akong lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. Okay, so, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Makapatay tayo ka ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Pero sorry na, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Sa abogado, sa trial, maybe sa social life niya, siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yan, yan ang magpapapak tayo sa iyo. Attorney Lambin. Hindi ko na kailangan. Siya dapat ang pakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan i-bandera. Kasi ako mismo, gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin. Baliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro, asawa ka naman, no? Pero mo tayo. Kaya ka nang kalit-silit ang buhay. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba? Sitwasyon sa... I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very almost sad. Itong PDP was a creation of the politicians
mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo sa totoo na what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano ha, hindi ako napapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba, hindi ka kaya kailangan alagaan natin ng husto ang political lang. Wala ng PDP doon. Siya lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Wala akong mulis yan. Gusto mo idagdag din ang mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? Kasumay. Huwag. Tama. Huwag na kayo mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go. A lawyer, almost to the point of imperial yung ano niya. Ano taga? Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan very long time ago, na hindi ito noon pa, may ambition siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his key interest na sa kikita ko yung pagsasalita niya. So, kita kami few days before the filing, I passed by Bacolod, nagkita kami. At nakita ko yung, I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Mr. Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo sabi Ilonggo, Ilocano. Skip the thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hidlo. Ilite, Ilonggo na yan. Sino rin Ilonggo?
Kaya rakpon mo na para may hindi naman sa pangan. It's not because I'd like to gusto ko rin talaga na may representation ng Western. Dapat. Magpapanalo tayo na para alam mo, magkakapatid tayo. At yung Pilipinas, hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka, lahat na Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to. Kaya nakakamot ako eh. Kumakatituro ng may pera ko mo. May magkain tayo niya. Ito ang magastos. Wala ka akong kapunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aim was a military man. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwang na pakisama niya ng civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Bato. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Kanili. Teniente yun. Pagsaro ng bola, natumba, tumatay. Nung punta ko, sabi ko, nagsalo ka ng bola, namatay. Yes, Mayor. Tay. Puta, ano ang bola? Putaw? Bakal? Yung bola ng ano? O bakit namatay? Kasi pagsalo, bakal talagang sinadya na nilakasan ng gusto. Baka may pustahan sa laro na yun. Galing kay Pato yung bola eh. Kaya pag si Pato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola. Kaya ano, tumakilig na lang palawa. Eh, kasi doon namatay, hindi ako papatawa, yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya ako. Minsan yung nag-iisip ako kung tatakbuhin ko ba ito sa Bato o hindi. Alam mo, kung maghahanap ko yun ng original taga na DDS, huwag ka lang ano ha, siya. Hindi ako. Mayor ako, usan mo kung patay dyan, so yun, Chief of Police. Pinakamatagal kasi pinagano. Alam mo, remember na bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos
tapos nag-asawa, doon sila nag-settle. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Hindi sabihin bata, tawag. Kaibigan. Kaibigan na ano ang maibigay ko sa punto? Diba, kung saan itong mga putang ilang kriminal yun. Pato! Gusto po mo. Putang ina yan, pabalik-balik yan sa... Gawin mo! Yes, sir! Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harap pa naman namin. Alam mo, sa totoo lang, magprangka-prangka. Walang sundalo na hindi. Walang sundalo na hindi ko. Baski na walang uto sa kanila. If they are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila, apektado. Nakarecord yan. Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabihin mo, pagdating ng promotion, conference, kaya ba dito? Parang mo, rape, marami. Rape, 4. Panlima, siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan. Ngayon, umasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan sabihin mo na ako sa'yo. Pag gamit yung magulo, tapos apektado yung performance nila. Talagang tapos niya. Lahat yan, walang lahat, as lahat. Baka mag-ano kayo. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra killing lang. Ewan ko sino nag-invento niya po kami. Bakit maging extra yan? Ano yan? Puta? Lahat sundalo. And, nandito na ba? Nandito na ba? Kumpleto na ba? Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako na. Maka-Duterte ito eh. Kaya, talagang maka-Duterte ito. Yung kikita ko rin minsan, kukuha siya ng wrong, ini-encourage ko. Tignan mo lang, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako sabi ko yan, balang araw makukuha. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy. Kaya pwede na maging sila. Ito yung may tao may social conscience. Eh yung arte siya, wala yan. Usapin mo yung tao yung tapos na yung trabaho yung activity. Hindi na karoon stabilizer yan. Yeah, hindi ko na. Usapin mo nung wala ka sa trabaho. Hindi yan madrama. Prangka ito kung kilala nito prangka na tao yan. Diretso.
Yan nagustuhan mo. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Paraman tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na merong natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon. Baka kukunti lang, kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket ano? Ito si Julie Vasco. Ito yung pinaka-utak ko talaga. May pera tayo. Alam mo, wala tayo talagang pera. Last minute, ambag-ambag lang kami. Ano ba sa Tagalog yan? Integrate natin. Robin. Pero, sa kung punta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Ipasa mo lang yan doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may harap. Kaya ito. Pero huwag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Kasi kung mag-take off yan, ang kabila, magsige, dasal, mahulog sana yan. Wala na mga tao. Intervals, interspersed. Takay ng Mindanao. Actually, di na ako nagdulungan. Parang, kung ano kayo sa Davao, kindly drop by our place. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing press. Walang problema nito sa propaganda. Tama, pinagkamalaki yan sa Mindanao. Printing press niya. Kung sabihin mo lang na kalahati nito, kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na mong. Huwag kang maiya. But seriously now, I'd like to remind again everybody that, democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president
You are served there for about 6 years, in alis ka, another one. And for the mayor and the rest of the officers of government. Talagang elected. Mabuti yan. So it is intended. Ang mahirap kasi, may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yung papasok. Huwag rin yung ano yan. Kasi sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari nga, sisirain lang ang bayan natin. Look for somebody na talagang stand for what is right and what is really just. Yan ang talaga kung kilala ko natin itong mga tao na ito. Walang ano ito. At least may lalo na ito si Tony Marculeta. Parang pare ito eh. Nagkamali ito ng trabaho. Pare sana ito pero iglesia kasi pastor na rin. Kung magsalita ito, nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Hindi ko kaya habulin ang utak ni Marculeta. Hindi ko kaya habulin. Totoo yan. Kaya sabi ko ito, mga ganito na tao, kailangan ibiganin mo na lang. Baka may enkwentro ito sa korte, puta na baga, ilang paso ka. Kunting awa naman. Attorney Lambino, yun na naman, talagang tagal na ng trabaho ito sa PDP. A very quick man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kaya ni Jun Ibasco. Yan si Jun Ibasco, yan ang noon pa, noong mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si Jun Ibasco? Jun, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day, kung sila Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagplenong ito sila sa North Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung fiscal na assign pagka ganun. Takot ang ano, takot yung International someone yan. hindi nila ako giba. Takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na ano. So pinapasa sa akin sa chief. So ako nag-iimbestiga. Sabi naman na may nahuli daw marami. Magtripata. Nagsambahan. Mga ano, mabigat na ano sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa kampon, sa pulis, tinuturo yan siya, yan sila. Opo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bigyan na lang na
walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatay David ito. Dalawang pare yun, Father Quezon, pati Father Ivan. NPA talaga. NPA talaga. Huwag na tayong magdrama. So, gustong ganunin ng sabi mo, ang gago, pare yan. Kung ano yan, damay pa ako niya. Ibistigan ka ng ano, ibistigin mo yung totoo lang. So, detain siya. At yung one day, nalaala pa ninyo yun, inutos ni Cory Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalan lahat ng komunista, pinarabas sa kulungan. Si John, isa. Wala silang mapunta bago. Sabi ko, so, opisina ka na lang dito sa akin. Pare, alam mo yung pare, mahusay sa organization. Kasi hinawakan tao eh. Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag ganyan yung mga pare na mag-ano na ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization. So, kinuha ko na. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. Ganon ba yun? 25, 30. Kala, from my NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan na ang tigas dyan sa... Yung mga military naman, sabi ko, intindihin nyo. In-release eh. Wala tayong magawa. Wala mapuntahan yung mga tao. Kaya yung mga asawa ng Rivera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan, totoo. Ito na yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong ano eh. Yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayon kaibigan kami. Kaya ko noong sabi nila na yung si Duterte komunista yan. Ang totoo niyan talaga. Baski hindi pa sila nahuli. Ako pumapasok na sa bukid. Doon sa dulo, nagsasalita, nag-i-istorya lang ko yung NPA. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi ang Duterte, ang i-issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayo magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga-Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, hindi naman maniwala. Wow. Sinabi ko sa ang totoo. So si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan ako pupunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Anong ganyan yung pare marunong mga Katoliko, ito ha, organize tayo, mga ito, gano'n-gano'n. Mahusay yan sila magdala. Kaya medyo lamang tayo ng konti dyan sa hulan ng isip. So, ganito,
Siya yung utak talaga. Siya yung ano sa akin, wala naman. Sanay na kami. Siya na yung specific sa kanya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. Only yung medyo magbibigat, Cebu, medyo lawag siguro. Para, kay Marcos, punta ako nung rally kami sa inyo. Yung mabibigat, buwangga siguro. Andoon ako, pero hindi lahat kasi una-una, totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi alam. Alam mo yung aeroplano, di ba rin ako, piloto ako when I was young. Naglilipad ako ng aeroplano. Kung ngayon mga tanda na ako, kasi yung may pressure. Di ba rin yung halata yung pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga. Oo, gano'n, hindi ko na kaya. Pero sa mga big rallies, I will be there too. Bigyan natin kay Julian. Dito tayo magsunod kay siya yung makapag-trust him to. So siya yung bigay ng program. Sign language yan. Kita tayo bukas. Kasi mag-aaral ako para gano'n na lang. Mehen kayo yan. Chinese yan. It's beautiful. So, uwi na tayo. Pinig ng istorya dito. Wala yung ano lang, yung tingin ko na katod pambuhay ng dito pala yung classmate ko, Dabs Mamao, o Lanao del Norte. Classmate ko yan sa hot school talaga, sa new school sa San Beda. Believe ako. Sana next time, ako hinayang ako dito kay, tatakboyin ko sana di bale. Pero sa tingin ko lang pag itong yung nagpipika yung Pilipino, I don't know if it's gone to another level. Pero yung Pilipino nagpipika na sa
alam mo, there was a time na about so many elections ago, bata pa ako. Lahat, clean slate, panalo. Panalo talaga lahat. So, wala mo kay karapan. Sino man sila? Sino karapan niya? Alam ko na pipika ang Pilipino as of now, hindi, not hatred or anger. Pero I could sense, nandiyan ako sa napipika na ang tao. Kaya yung sentimento ng tao, papasok yan sa utak nila habang buboto ako, patay. Haros ay lahat ng state. Partido ng Pilipinas. Totoo yan. Yung ng tao ngayon, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But ako, sigurado ako na ang Pilipino napipika na either failed promises or whatever. Kaya pagdating ng kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas, wala, swerte natin. Ubos, panalo kayo na. Pati si Torre-Torre na hindi kandidato. Ilagay nila yung pangalan mo. Torreon is a very good lawyer. Yes. Number one. Kita mo si Pastor nakatulong pa kayo. There's more to it than meets the eye. Pagka gano'n simple na kaso tapos bailable, hindi naman makabail, hanapan ng sabi niya, sadya yan. So, wala tayong hindi niya sa abogado niya kung bisita ba? Bisita ako. Okay, yun na. Mabuhay ang former President Rodrigo Roa Duterte! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang Duterte candidates! Papanood muna tayo ng isang video. So, makikinig sa